bilangon to na, no? One by one. So nindot kayo salamat, Agot family. So wala si Papang, no? Na siya balatian. Please pray for him. Na siya back pain, sakit ng likod. And maglugos siya og tindog. And please pray for him. And actually, Agot family niya, Mangroban family. And then Agot family. And then we have adult choir. After the service, natay short practice para sa mga adults. Tanan nga mga adults, married men and women, na atay practice niya after the service. Okay, di sa magulit dahil ha? After the service. So once again, mayang buntag sa tanan. Amen. Salamat sa matag usa dito. Mag-google please then. Manindog ka baliw. O abrihan ito mga Bible in the book of Luke chapter 10. Lucas kapitulo 10, versikulo 38 hangtod sa 42 daw. Today, magpadayon ni magtutudlo may tungkol sa panimalay. Katoyagi, nagtuon ta sa kinabuhi ni Joshua. Na gitawag na successful, no? Successful Christian home. And naitulong ka puntos, mahadlok sa Ginoo. And then, a lot of things. And karon ato na po agianing Luke chapter 10, verse number 38 down to verse number 42. So, na-istorya diri. Okay? But we mag-focus ta sa verse number 38 karon nga buntag. Kung naa ka, say amen. Okay, dito magdugay. Ito ang basahon responsibly. Ako sa verse 1, verse 38, kamo sa verse 39, so on and so forth, verse number 42, sabay ta uba sa tanan. So I try to end 11 or 11:15 karon nga buntag. Ako sa verse 38, the Bible says, now it came to pass as they went that he entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him into her house. Verse number 39, kamo. Verse 40, but Martha was cumbered about much serving and came to him and said, Lord, dost thou not care my sister hath left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. Verse number 41, kamo. And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art fearful and troubled about many things. 42 tanan start, begin. But one thing is needful, and Mary had chosen the good part, which shall not be taken away from her. Nagsuon sa Bible diri, when Jesus niabot sa panimalay ni Martha o ni Mary, o niya si Martha, nagreklamo siya, Lord, nanong wala ka kakita nga si Mary, naglingkod lang ako, busy ka sa pag-atimat mo ha? In verse 41, and Jesus answered said to her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. Yan na si Jesus Christ kang Martha, grabe ka careful or grabe mo kasamok or busy ana imong mga butang gihimo. But ingon sa verse 42, giingnan ni Christ si Martha, but Mary, but one thing is needful. Og mao po na atong gitawag kinahanglan. And Mary had chosen that good part which shall not be taken away from her. Let's pray. Lord, once again, thank you for your goodness. Salamat, Lord, sa imong pulong. Thank you, Lord God, for this kind of path. So, makatuon niya ni. And I pray that you bless us, Lord. And I pray, Lord God, that you give us wisdom. Lord, Holy Spirit, be with us today. Kung mag-auban, Lord God, sa mua. Whatever, kung unsa may mga ipambati na mo karon, Lord. Kung unsa may mga problema na mo, Lord. Help us, Lord God, amo sa nang ipadaplin, Lord. O mag-focus me nga maminaw sa imong pulong. Lord, I know we have a lot of problems and trials and difficulties in life sa video ng naon, Lord. But help us, Lord God, tarong nabuntag. Kung mag-ahatag ka ng kadaugan, Holy Spirit, o sa luagid mi sa mga sala nga nahimo. And I believe, Lord, wala imposible, Lord God, sa imong itawag na kinabuhi. Lord, I pray that you bless us today as we learn your words this morning. We love you, Lord, because you first love us. In Jesus' name, amen and amen. Please be seated. Salamat kay Son. So once again, bayang buntag. Okay ba ta? O kaulion na. Ano? Naman daw. Katawa lang ba tayo murag bukot mga itong mga dagway. Murag grabe ka bukaton. Murag dagan ka tagibit-bit ka bukaton ba. O sige lang, anak yun ang kinabuhi. Anak ko sa inyo nga gani. Basta November, mga ganing time nga mag-double time ta sa pagbantay kay family month na to. Kunya ang yawa po mo fight po ni. No? The more na natay isip sa tawag Kristiyanong kinabuhi, ang yawa mo triple, mo double mo na atake. So, di balik yan. Naagay mga butang usahay dapat sabton. But karon nga habuntag ato ang tun-ani ang pulong sa Ginoo. So, ang storya ay suon when Christ ni ato sa panimalay na Martha o ni Mary. Si Martha, busy kay siya. Nagtiman o pagkaon para kang Christ. O niya, si Mary po, naglingkod lang, okay?
naglingkod lang sa tiilan ni Christ, but si Mary nagreklamo, si Martha nagreklamo siya nga, Lord, wala ka na luoy sa oras, wala ka timan, si Mary lingkod lagi, wala gihimo. Kung tawag mo ba, si Martha, sige, busy kayo para sa patiman sa Ginoo. Unya, si Mary, lingkod lang. Unya, ningon si Martha, grabe, pero wala kakita sa kabisi kayo. Si Mary, nagalingkod lang, wala ginahimo. And then, ningon po sa Bible, Lexon, Jesus, itubag siya, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. Yan na si Christ nga, murag busy na kahit kasi mga gibahuna-huna, murag daghan na kayo nasamo, murag daghan na kay girang ginahimo unya nalimtan nimo pinaka-importante. Unya ingon si Christ diri kabalo pa ka ang gipili ni Mary is morning and one thing that are needful. Na usa na ginapasabot diri suon, usahay sobra na kay ka-busy sa pagtawag ang kinabuhi unya malimtan nato ang panahon para sa Dios. Now I'm not telling about church. Sa simbahan okay ra kay na pag Domingo, common sense sa kay na ang Domingo ang simba kita kay mo Domingo man. But the token is, how about your devotion? Kumusta ang imong panahon sa Diyos every morning? The Bible says that Mary is choosing Mary was choosing the good part which shall not be taken away from her. Ibig sabihin, from time to time, naa ka gitawag nga pumaminaw sa pulong sa Ginoo, nagabasa ka sa Biblia, nagaampo ka, maunang butang nga dili mawala nimo. And the Bible says, it will good part, but dito mo insaya, tagaan ka mong background, but mag-focus na diri sa verse number 38, na ay gitawag word yung igsuon nga balay, or house, panimalay. Now, ino sa verse 38, the Bible says, karon kini nahitabo, samtang sila naglakaw nga siya misulod sa usa ka balangay, that is the village, of may usa ka babaye ginganlan og Marta. Ang importante igsoon, mark this, na usa ka panimalay, na usa igsoon ka village na abot dito si Christ. Unya ingon ang Bible igsoon, na usa ka babae gumao ang pangalan niya si Marta. Unya ingon sa verse 38, si Marta igsoon, verse number 38, the Bible says, Marta, nidawat kaniya ngadto sa iyang balay. Nang importante kini igsoon masabtan diri. When Christ niya sa ka village, na-meet niya si Marta, unya si Marta wala nagduha-duha, gipasunod niya si Christ sa ilang panimalay. Now, matala ko sa inyo karon. For example, kung maadto si Christ sa imong panimalay karon, kung sa ka imong mabati, masudlon ba nimo or dili? Sudlon, amen. Tanawa yung text nindot kayo tubag, pasudlon yun. Pareha kang Marta ba? Pasudlon yun. Pero ang pangutana, pagsulod niya, unsa kay maabtan niya? Wala na yung kamutahan na ron. Okay? Unsa kay maabtan niya? Sa kanto naman, unsa kaya? Now, ano yung ang mensahe mo ni? God's way to have a Christian home. Para dili magduwa masunod si Christ imong balay, dili siya malangalan. Naghanap pa sa balay. Para dili malangalan si Christ masunod imong panimalay, samtong gani ang atong gitawag nga Christian na panimalay. Na ay igsoon nga pamaagi ang Dios mahitungod sa Kristohanon nga panimalay. Ang pangutana, kung maadto ba si Christ sa inyong balay, welcome sa iyo, pasunto nimo, welcome Lord. Pero pag sunod kayo, unsa kaya, masya kaya siya, unsa ba? Mudagan o unsa kaya? Mo nagson, importante ni masabtan ang mensahe karon. God's way to have a Christian home. Ano man? Kung naa kay gitawag Christian home, kabalo ko ani, di jud ka magduwa mo invite ka Christ sa sulod. Ikaduha, pag mosulod siya, di na siya magawas. Amen. Nakuha na to? Kahit kung sakto ang Christian home, kung sakto ang panimalay, kung maabto si Christ sa imong panimalay, I believe kung maginahan siya dito, mupahulay na, kung lingkod na, pareha sa ibuhat niya kung Mary. Naglingkod siya, nagtudlo sa kung Mary, si Mary naminaw, and the Bible says, tungkol ka na siya itawag na Christian home, paminaw, igsoon, walay na design ang Diyos sa matag panimalay, nga magkaroon og Christian home. Amen. Unta, masabto na ito kung unsa ang Christian. Dili ibig sabihin ka dili ka Muslim, Christian na ka. Dili ibig sabihin ka dili ka Hindu, Christian na ka. Dili ibig sabihin ka dili ka gatawag nga mga dili ka part sa mga other nga communities, Christian na ka. By the way, so nahimo kang Christian sa diha nga niangkon ka kang Kristo. That's why you called Christian. Sa diha ka igsoon na kay Kristo. Gusto Ginoo bag-ohon ang atong panimalay. Gusto Ginoo igsoon nga ang atong panimalay mahimo nga panalangin magkaroon tag Christian home.
Show your Christianity at home, not only at church. Ibig sabihin, ang atong pagkakristuhan dili lang sa simbahan. O sa simbahan, ang atong kinabuhi, okay kita sa simbahan. Mura bitag ka ng wala, di. Wala yan ba? Wala di tagsaan. Kapag ay forma, nindot kayo panood. Bit og Biblia, pag-abot sa balay. Di, bakit anak krisuhan? Young people, paminaw. Show your Christianity at home. Kabulo ba ka, mga young people, nga no, kasuko yung mama, magdo kag ministry? Basi, wala nakit ang krisuhanon ka. Young people, paminaw. Basi, nagmahay, imong ginikanan, nahimo kang krisuhanon. Kaya naman, sa simbahan, maayo kayo ta. Sa simbahan, masugo ta. Sa simbahan, maminaw ta. Pero pag abot sa balay, sugoon ka, di ka maminaw. Kung tunay, itugon ang imong ginikanan sa imo, wala ka ginahimo. Naminaw, igsoon. Don't show your Christianity at church, but also at home. Young people, maminaw. Importante kayo masabtan ni. I believe ang talang ginikanan, desire niya, magtuka sa ministry, pero kung dili, makita ang imong pagkakrisuhanon, dili na masugot. Kung sa'yo may tamo na, mao din nagitudlo sa ilang pastor dito. Pagpagahit ng ulo, sugoon, di na maminaw. Mo din nagitudlo sa pastor dito. Di na mo matiman sa balay. Kasi gira na mo blakaw, himuon yung simbahan nga rason. Pag di mo makalimpyo sa balay. Pag dili na igsoon, ang di mo maminaw, dili nga ato ang responsibility. Do your responsibility at home and also at church. Ayaw lang buhata nga ikaw maayo ka simbahan pero mabot sa balay wala man kayo nakita nga krisuhanon sa simbahan. That's why always remember God wants every home to be a Christian home. Na igsoon mo na ang plano sa Ginoo mo na ang gusto nga matag panimalay mahimong kristuhanon nga panimalay. Question this morning, mao ba na imong gusto? Mao ba na imong gina-desire sa imong gitawag nga kinabuhi? Mo na that's why try to understand nga naa gitawag nga responsibility as Christians to have a Christian home. Para igsoon, nakita ba nila ang atong tawag na faith? Young people, sa diha nga nakas mong panimalay, nakitaan ba sa mong ginikanan, nagabasa kasi mong Bible, nagaampo ba? Nakita ba sa mong ginikanan, nga faithful ka sa Diyos, naa kay pagtuo. Young people, paminaw this, imong kinabuhi igsoon, it will change the life of your parents. Pero kung saan pag-change sa life ng mong parents, kung ang imong kinabuhi, dili ka makitaan ng krisuhanon. Mauna sa panimalay, dili lang taingon nga sa simbahan lang, but also sa panimalay, atong i-apply kung usay naa sa simbahan. Ang naa sa simbahan, igsoon, it will bring us ito a home para mahimot ang gitawag na Christian. Now, nagsoon ito magdugay because of time. Now, God's way to have a Christian home, but before that, naatay dapat masabtan. Para magkaroon tag Christian home, naay pamaagi ang Diyos, naa siya way, naa siya nindot kayo nga plano sa matag panimalay. And number one, we need to understand the instruction of a Christian home. Naay instruction ang Diyos. Dili pwede nga naiplano ang Ginoo, naay gitawag ka pamaagi ang Diyos niya, wala instruction. Lisod kayo na pareha na ba? Nanarbaho ka, paawat mo sa trabahoan, wala nag-instruct mo sa trabahoon nimo, kung sa iyong buhaton. Maglingko ra jud ta usa buhaton dili man. Wa matay hukon rin. Kaya wala instruction. Muna importante ang instruction. Muna sa panimalay pod para magkaroon tag Christian home, para ato masabtan ang pamaagi sa Ginoo to be a Christian home, we need to understand na ay gitawag na instruction sa atong gitawag na panimalay. Number 1, kabagugay, ang Abrian, Colossians chapter 3. Colossians chapter number 3, verse 16. Unsay dapat nga naa sa panimalay? Unsay dapat nato nga naa sa panimalay? Christian home. Colossians chapter number 3. Ito Abrian, in the New Testament. Colossians chapter 3, verse number 16. Na ay instruction igsoon to have a Christian home, to be a blessing ang atong gitawag nga panimalay. Always remember, indot kayo nga pulong sa Ginoo instruction. Verse number 16. Verse number 16. Now, sa Bible diya, chapter 3, verse 16. Verse 16. The Bible says, ingon sa Bible diya, let the word of Christ dwell in you richly in all what? Wisdom. Next phrase is the Bible diya, teaching and what? Admonishing. Na sa Bible, verse 16, tuguting ang pulong ni Kristo magpuyo diha kaninyo nga malagayaon diha sa tibuok kaalam. Next word, nga nagatudlo og usaman, nagatambag sa usa ug usa diha sa mga salmo o mga alawiton o espiritualong mga awit nga nagaawit uban sa grasya diha sa inyo mga kasing-kasing ngadto sa Ginoo. So, number 1 point, the instruction of a Christian home is what? Teaching and what? Admonishing. What is the word teaching? Pagtudlo. Ingon sa verse 16 diya,
in verse number 16, nga nagatudlo o kusaman. What is the word admonishing? Nagatambag. Now, sa panimalay, igsoon, importante masabtan, nga naay gitawag na pagtudlo o naay gitawag na pagtambag. In fact, in our homes, importante ang pagtudlo o ang pagtambag. Kay usahay, ang usa ka ginikanan o amahan o inaog amahan, dali lang kayo ta mo badlong sa mga bata, pero wala ato sila gitudluan kung unsa ilang ginahimo. Dayon na kay mo correct sa ila, pero wala ka gatudlo kung unsa angan nilang buhaton. But remember this, in Christian home, importante igsuon ang gitawag nga pagtudlo o pagbadlong. Now, ingon sa Bible dira, teaching and what? Admonishing. Now, unsa maitudlo sa panimalay? No, we need to understand, we need to teach them unsa man, kindness at home. Importante, kindness. Kaya bang na pagkasing-kasing na malungo ba? Ito kabriyan, Ephesians chapter 4 verse 32. Ito kabriyan kadali. Ephesians, sa maglagamay, Ephesians 4 verse 32. In the instruction of Christian home, ikson, teaching and admonishing. Kung sa itudlo naman sa mga bata, kung sa'y naa sa panimalay dapat, na ay gitawag nga, kindness. In verse number, Ephesians chapter 4, and verse number 30, Ephesians chapter 4, verse 32, ingon sa Bible, diyan, basahan ko para sa inyo, latawa lang sa inyong mata. The Bible 32, o nagmalumo, kamo sa usa ug usa, humok o kasing-kasing, nga nagapasaylo sa usa ug usa, bisan sa samang paagi nga ang Dios, tungod og alang ni Kristo, nakapasaylo kaninyo. Nagsuod, verse number 32, o magmalumo kamo. Be kind one to another. Naigsuon sa panimalay, kailangan ta maging kind one to another. Kailangan na ay gitawag nga word nga kindness at home. O mao na itudlo, mao na ibadlong, mao na tagaan og pagtagad to have a what? A Christian home. Teaching and admonishing. They don't have respect. Ang atong mga kabataan, igsuon walay mga respeto tungod kay wa to gitudluan. That's why it's very important in house, in our home, na ay gitawag nga kindness. Number 2, we need love at home. Kailangan og gugma sa panimalay. Di lang kindness, but also paghigugma sa atong gitawag nga panimalay. Ingon diri, love start at home and it will spread outside the home. Ang gugma daw magsugod sa panimalay o mag-spread na siya outside the home. And then let's show our love at home and love one another. Teaching and admonishing. Ingon sa Bible, we have kindness, malumo, and also we need to love one another at home, and last, we need to forgive one another. Naigsuon, kung gusto tao, gitawag ang Christian home, kailangan to subayon ang instruction sa Ginoo. Una-una, ang instruction niya is na gitawag nga pagtudlo o gitawag nga pagbadlong, admonishing, and what? Teaching. Na kung sa itudlo, kindness. O sa itudlo, love at home. O sa itudlo, forgiveness at home. Na kasagaran, na mga panimalay nga sa diin na gitawag mga unforgiveness. And most of the time, ang mag-trigger, ang mga magsuon, kana bang makita na to sa gitawag na pamilya, kung naaga ni favoritism, nga naay mas paboran ba? Pero usahay, mali po din natin gitawag na favoritism, kaya naa din magdumot di ay, naay gitawag na unforgiveness ba? Kung wala niya, pagkato lang lagi ko, nantay lang Diyos po ka. Most of the time, in our home, na ay gitawag igsoon ng mga unforgiveness because what? Because na ay mga butang nga usahay dili nato masabtan, and then matingala ta karon ingana then night times nga pagkaroon og conflict sa panimalay, and then lisod kayo magpasaylo. Usay sa panimalay imbes nga pamilya mao man nagdugay ang pasaylo, pero sa gawas kani makasala ubang tao mura dalit naman kayo masaylo pag sa panimalay nagistoryahan, no? Lisod kayo magpasaylo. That's why we need to understand, if you have a Christian home, listen the instruction. Number 1, ang instruction sa Ginoo igsoon is teaching and admonishing. Teach those kindness, teach love at home, and then teach about forgiveness. For example, ang mga bata mag-away, okay, pasiluan siya, pasiluan mo duha. Then hug din mo duha. Tudluan, no? Tagaan ko sila og pagdagad regarding sa panimalay. And number 2, dito magdugad because of time. Balik sa verse number 16, Colossians chapter 3, verse 16. Naigsoon, if you want to, God's way of having a Christian home, number 1, the instruction. Importante nigsoon ang instruction sa panimalay. Instruction sa Ginoo to have a Christian home. Gusto tayo ito, tanan ta magkaroon Christian home, tanan ta magkaroon og panimalay nga naay gitawag nga Dios o naay gitawag nga panalangin gikan sa Dios. Chapter 3, verse number 16, una nga points,
Imakita nigsoon, the instruction of a Christian home is teaching and what? Admonishing. Number 2. Diri, nindot na siya. Chapter 3, verse 16. Ingon sa Bible, let the word of Christ dwell in you, richly in all wisdom, teaching and admonishing. That's the one point. Then the next, one another, in the songs, in psalms and hymns, and spiritual song, singing with grace in your hearts to the Lord. Now, igsoon, number 2 points. Number 2, nga instructions of Ginoo, igsoon, not only ang teaching and admonishing, but number 2, Christ-honoring music. Muli ang kayo sa kanina. For example, maabot si Christ sa imong panimalay, pasudlon nimo ang pangutana, unsa kaya nga klase nga kanta ang iyang madunggan. Basi ang uban, nagka-TikTok pa na tayo, TikTok. Basi ang uban, gabi-juke pa dito. Laklak ka lang, laklak. Unsa kayo maabdan ni Christ? If Christ came into your house today, if Christ maabot sa panimalay, unsa kaya nga klase nga tugtog ang iyang madunggan sa panimalay? Kaya ang ingon ng Bible diri, the Bible says, in hymns and psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace. Example dia, singing your grace in your hearts to the Lord. Now, igsoon, ang instruction sa Ginoo, even ang music, careful kayo ang Diyos dira. Kapag ba igsoon, ang music will affect the way you live. Music, maka-apekto sa imong pagpanginabuhi. Ang kanta, igsoon, mo na ang gigamit ni Satan karon. Music is using Satan, gamito sa yawa to influence a lot of young people, a lot of Christians, a lot of people around us, and many people igsoon, daghan kay mahimo tungod sa music. If you're listening a carnal music, then you'll be carnal. Kung carnal imong ginapaminaw, then mahimo kang carnal. Kung worldly imong ginapaminaw, mahimo kang worldly. Pero kung ang imong ginapaminaw igsoon spiritual song, mahimo kang saman, spiritually strong. And yun igsoon na itawag ng mga godly music, na itawag ng worldly music, and also na itawag ng godly music. Now you wonder why sometimes there are many Christians are carnal and worldly. Christians sila, pero ginatanta nila carnal and also saman worldly. It will affect their lives. Makita na silang kinabuhi. Kabalo ba igsoon nga ang music has a great influence to everybody? Ang kanta ba? Dako kayo nag-influence sa matag usa. Ang kanta igsoon, nagatudlo na siya mahitungod sa masuko. Pwede ka magsuko sa kanta. Pwede ka malipay sa kanta. Kung makadungog kag kanta igsoon sa kalibutan, usay ang makanta sa kalibutan, nagatudlo sila mahitungod sa kanang magsuko. Siguro nakakadiri, ako din ako updated sa mga kanta ron sa kalibutan regarding sa mga bago nga kanta. Pero sa una sa mga panahon, nay mga kanta nga mga matapsubo nimo. Okay? Ang mga pasubo, type sa una nga itong Mr. Lonely. Lonely. I'm Mr. Lonely. Mga magbulagan. Huwag na, ang kanta sa kalibutan, it will teach us na ko kayo ng influence. No, ang kanta sa kalibutan, it will give us na magsumo na. Napay kanta, magka-remember na kantahan kanang isang linggong pag-ibig. Di ba? Dahil mga kanta, kanang mga kaminaw. Although katawanan, although nindot paminawon, pero na-implemensahan mo kinabuhi. Kung hindi ka magkumpiyansa sa kanta sa kalibutan. Kaya ang kalibutan, nagatudlo na siya. Ang kanta sa kalibutan, nagatudlo na siya sa imong gitawag na distraction. Kung depende sa imong madunggan, it will teach us about pagsubo. And in fact, dala a lot of songs karong igsoon nga nagatudlo sa mga young people nga ma-inlove na samtang bata pa. Pangyawan matanda karong bago sa kalibutan. Kaya mga bago ron, kasagaran gatudlo na sa igsoon about sa gitawag ng mga ma-inlove samtang dili pa kayo 16, 15 pala anyos. Ma-inlove na why? Wala na sa na-inlove itong gitudluan nimo because sa ilang ginapaminaw. Mga sa panimalay, pantay ang ginapaminaw sa imong bata. Pabantay kung unsa ginapaminaw sa panimalay, kaya naman, it will affect, it will influence a lot of Christians. Worldly songs, na gitawag sila nga love songs. I believe I can fly. I believe I can cross the sky. Later than the sunset.
Anong balong ana? Dira ko gikan. And you know, igsoon, there are many young people na naguba ang kinabuhi tungod sa kanta lang. Kaya naman, dahil nakitaan nga lalaki o babae, nindot sa iyang pananaw, maminaw sa kanta, ang kanta, may siya, o higugmaan na, maon na siya. Katudlo o mali. Why? Because nakapaminaw man ka na. Mauna sa panimalay, we need to understand na dili pwede ang worldly music, dili pwede ang carnal music, we need a spiritual music. Wala nakabantay igsoon ang kinabuhi sa mga young people karon na destroy. You know what? There are many people today, dili lang igsoon masubo ang gitudlo sa kanta sa kalibutan, dili lang ma-in love, but most of them rebellious. Daghang mga young people karon rebelyoso. Dili tungod na sa ilang gitawag nga maginikanan, but tungod sa ginapaminawan. Daghang mga young people karon igsoon disobedient sa ginikanan. Kaya naman nagapalo kung unsa ilang napaminawan. Naay mga young people karon igsoon paminaw. Naay mga butang nga tudlo ang gitawag nga worldly song immorality. Katudlo og adultery. Na paminawan na although nindot kayong paminaw ang iyang tugtog, pero sabta ang lyrics. Every lyrics ana igsoon na anay meaning. Ang meaning ana dili man immorality, adultery. Kung dili adultery, rebellious. Paminaw, there are a lot of people na suicide because of music. Nay mga tao mapatay og tao because of music. Unsa kay itong kanta nga trending kayo, gipatay, daghang tao gipatay ko ng kanta. Killing me softly, una kanta mo ba? My way. My way, tama. Kanang my way. My way ang kanta. Daghan ang kinabuhi ang namatay ana. O tanawa. Unsay influence tungod na sa kanta sa kalibutan niya mo nang paminawan. Na dili gusto ang Ginoo igsoon pagsunod sa panimalay, maunay madunggan ang kanta. Kung gusto kag mga godly music, nadaghan ri. We have more than 500 music para nimo. Ang kanta igsoon magbantay kay mao ni gigamit sa Yahweh karon. Dili lang kalibutan but Kristohanon. Nay mga Kristohanon karon, they listen about Hillsong. Tapos ba ka ng Hillsong? Carnal music na. Although Christians ang lyrics nila, pero mantawa ang mga singers nila. Tanawa na ilang mga vocalist nila. Vocalist na atong Arios, tato, taas o buhok. Ang ilang mga gitarist nila, ang ilang banda niya, tato pa imo dagang kayo. Muna imong ginatubay. Dili ibig sabihin ginakanta para sa Ginoo. Dili ibig sabihin kaya ang lyrics Ginoo. Ginoo na gitudlo na. Dili. We need to understand na every music na ay influence sa matag usa nato. That's why we need to choose the right music. Sa atong Facebook, sa imong gitawag Instagram, sa imong gitawag na media, daghan di mga kanta matunggan na even gani sa imong gitawag pag may di. Naagi dira na gani mga music dira na abi mo sakto pero dili diahin. Remember igsoon, there are a lot of Christian music, abi mo Christian. Dako dili ko malintan. Sa diya kapag ko naluwas. Ang ginahan kaya ko kanta, ang itawag ng Christian music is kanang tawag nga one way. One way, Jesus, you're the one that is going the way. Katawanan pa tinuod ni. Mauna akong ginahan, kaya naman, gikan ko sa kalibutan, karon Kristohano na to ay upir mo na ni. One way, kaya mo, Jesus. Rap, kaya mo na. Abi na ko tama. Mas later in life, gibag ko sa Ginoo. Dili day maayo. Naabay mga kanta sa Hillsongs. Kung nagawagin ako, Hillsong, storyang takadaan. Tanggalan na sa mong cellphone. I-check imong cellphone kung sa kanta na. Tanggalan tanan, tagaan, pulihan takad kanta, naraghan kayo na makatabang spiritually. Ayaw kumpiyansa, igsoon sa mga kanta sa kalibutan. Ayaw kumpiyansa na makanta, contemporary music, Christian, contemporary music. Ayaw kumpiyansa na. Kaya naman, it will influence your life. Usahay, maminaw ka ng mga Hillsong mga kanta, paabot mo sa simbahan, sa coastline, boring kayo ka, uso na yung kanta, dali mo rin patay. Pero sa laga kaigsoon, ang kanta, wala nagabase mo kitawag na unod. Nagabase kung usay nasa kasing-kasing. It doesn't mean na enjoy ka sa kanta, mauna na, pang Ginoo na, dili. Ang tinuod na kanta nagabase kung paunsa nag-speak ang Ginoo sa iyong kasing-kasing. Music,
We have to understand, ang Ginoo gusto niya magkaroon tag right music in our houses. Instruction igsoon, Christ honoring music. If Christ is center in your house, what kind of music ang imong maabtan sa panimalay? Remember this igsoon. Nindot kay kantoy, at the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. Amen? Nindot kay makanta sa Ginoo. Nga ato lang pulihan sa makanta sa kalibutan. Nga gatudlo og dili maayo, gatudlo og maring imong rebelyoso, gatudlo ang imong imoridad. Now kita magdiri ka na paminaw. Gusto na to ang atong anak nabag-o pero kita ang atong paminaw mao man gyapon. Kay maamo mo kaya mo naandan pastor sa una pa, mao na nang good ni. Wala pa ka pastor naa na ni kantahan ni. Yes, pero ang pulong sa Ginoo sa una man na. Wala ka tudluan. Pastor, ako sa diya tong wala pa ko naluwas, ang pinaka paborito ko nga mga kanta kana mga parokya ni Edgar. Kana bang mga shackle labi December, nindot ka ng mga shackle ang kanta pang December. Tawa, hinahinay. Ang kanta sa kalibutan karon himo ng mga bastos sa kanta. Naa na kay madunggan sa kanta sa kalibutan karon okay lang magbisyo-bisyo, okay lang magmariwana, okay lang mag-inom, okay na lang tanan, okay lang mga bet. Kung di ka magbantay nga, ito na mayaw, ligaw ka mendot kayo wala na. Kaya imong ginataw rhythm lang, wa nimo gisuot sabot ang lyrics. Pero nagdugay mo minaw, si paminaw. Nadugay imo nang gihimo. Why? Kaya what ka nag-careful about music. By the way, soryanta ka, background of music, mauna pinakadabisto si Satan. Kaya si Lucifer before, gilabay sa kalibutan, usan sa mga leaders sa orchestra. He is the lead, nag-lead sa choir sa una sa Ginoo. Siya ang nag-lead sa mga angels magkanta para sa Diyos. Pero ang problema tungod sa iyang garbo, gilabay sa Ginoo diri. Hindi man ka taawa ka mahal kung unsa ka influencer si Satan, si Lucifer. 1/3 of the angels. Nakabig niya, nakauban niya, gilabay diri sa kalibutan. Ing-ana siya ka-influence mo sa kanta, sa mga music, kung di ka magbantay, madala pud ka sa influences sa kaaway. A lot of music igsoon nga maka-destroy sa kinabuhi. Abi nimo okay lang. Abi nimo okay ra ni, nindot man paminawon. Abi nimo nindot kayo sa imong gitawag na panglantaw pero igsoon sa atong gitawag na nahuna sa gitawag na kinabuhi, nagahinay-hinay, naga-influence na diay ang gitawag ng mga talagtahon nga dili dapat ato masabtan. Na I don't know igsoon. Mo ginang gusto niyo, how about kung si Christ maabot sa inyong panimalay? Unsa ka imong maabtan? Basi gakanta kanto, di mo alam dahil sa'yo, ako di makakain. Sana, di makatulog. Why? Because it's a worldly music. That is a good, not good music, but a bad music. Muna, as Christ came into your house, na-instruction ng Ginoo, dapat na-ginawag ka Christ honoring music. You know, so the more you hear the godly music, the more you be godly. Maski unsa nimo ka problemado, if you hear the song, I'll never forsake you. Nindot kayo nga makanta sa Ginoo, maka-encourage sa imo. Dili ka maka-discourage sa imo. Ayaw na binig sa presuhan ka tinuod. Kung tinuod ka presuhanon, kana imong cellphone butang nagkanta nga para sa Dios. Amen. Sa una hilig ko ng kanta gid halos I struggle a lot of songs even today. May mga kanta nga madungga to, karang madungga sa gawas. Even ako karon kanta gapon. Di ako makanta pero usay maka lagay, ang paborito kayo mong kanta sa una, yun yung imo yung ginabidyo sa una ba? Karang imo yung ginaginahan sa una. O mo din na ka mong kanta, pero ang imo, awa, kanagat, ang tawag ko ng usa kayong probinsya, naminaw na gani ka, pero makaanak ka, kaswano na ka ha? Makaanak ka ka, grabe ka influence sa music. That's why be careful sa music na naasang panibalay. The Bible says, in Christ, Christ honoring music. Now, Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 5, okay, Ephesians 5 and verse number 19. Awag bigla igsoon. Ano na ni? Ephesians chapter 5 verse number 19, 19. Unsa na gusto sa Ginoo ang kanta pastor? Mao ni gusto sa Ginoo ang kanta. Ano ni? Ephesians chapter number 5 and verse number 19. The Bible says, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart
to the Lord. Ingon sa Bible verse number 19, sa Bisaya pa, nga nagasulti sa inyo mga kaugalingon diha sa mga salmo o sa mga alawiton o espirituhanong mga awit nga ang nagaawit o ang nagahimo og huni diha sa inyong kasing-kasing nagatudlo sa ngadto sa Ginoo. Kasing-kasing ngadto sa Ginoo. Every songs na imong ginakanta in sa Bible diha, spiritual songs, psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your hearts to the Lord. So on Christians, if you are truly Christians, listen sa hymns and songs and spiritual songs. Now, I know a lot of churches today, ilan ni gina-protectionan. Now, I don't know then kung mga gina-apply nila. I don't know kung sa ilang pagsabot ana. But a lot of churches today, they use this kind of music. The use of music na sa kalibutan, the use of music na kanang gitawag na makainganyo sa mga tao na igsoon, dili kailangan nimo gamiton ang music to inganyo sa mga tao. Kung gusto ka mo inganyo sa tao, gamita ang pulong sa Diyos. But people are trying to influence people because of music is so, that's good music, kung maayong paggamit sa music. Pero ang music is so, they try to use na po na sila mga rason, pastor, in the book of Psalms, mga lagi na, nalagyan na ito, yes, pulo pa na. I read that. But ang pamuta na, the way you sing ba, is mahimaya ba ang Diyos? Kaya ang pagkanta igsoon, we need to understand to bring honor and glory to God. Number 2, number 3 na magdugay. Number 1, okay, the instruction to have a God's a Christian home. Ang instruction igsoon is teaching and admonishing. Number 2, Christ honoring music. Kung naapat tayo makanta sa atong panimalay nga makalibutan, tagalan na pulihin na mga Christian music. Kung gusto ka, unya, pag uli, ambil mo cellphone, tagaan, dagal kanta nga makatabang sa imo as Christian. Number 3, verse 17, balik sa Colossians chapter number 3 and verse 17. The instruction. Wala pa ito na magso, na pa ignawag ng ingredients. Ganina, instruction na to. But naapay, second point is the ingredients. Number 1, the instruction is what? Ingon sa Bible, kung ibasa ganina, is to, number 1 is tawag na teaching and admonishing. Number 2, Christ honoring music. And number 3, verse number 17, tanawa sa Bible, chapter 3, verse 17. And whatsoever you do in words or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving things to God and the Father by Him. Sabi saya kay Son, o bisan unsa ang inyong pagabuhaton diya sa pulong o sa buhata ang tanan diya sa ngalan sa Ginoong Hesus nga nagahatag og mga pasalamat ngadto sa Dios og sa Amahan pinaagi kaniya. Now igsoon number 3 points, the accountability to Christ. Ibig sabihin igsoon, whatever kung unsa imong buhaton, maski unsa imong himuon, maski unsa ang imong gitawag nga istorya, whatever you do or the words sa pag-istorya o sa imong gitawag nga pagbuhat, ingon diya, do all in the name of the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, we need to have accountability to Christ. Now, in every home, in every Christian home, sa matag panimalay igsoon kung unsa imong gihimo, unsa imong naistorya, it will be accountability to Christ. Mawala igsoon sa tawag nga panimalay. Kung naatay magkaroon gusto nga gitawag nga Kristohanong kinabuhi, Kristohanong panimalay, always remember sa panimalay igsoon, ato ni tagaan og pagtagad ba. Nga naay mga silingan nag-observe na to. Unya kani mga silingan nag-observe na to, dili tama ang gilantaw ani. Kaya mga silingan na panimalay palibot niyo, dili tama ang ginabantay ani unsa man ang imong balik. Maski pag may buhat kag pulo katama sa usa ka sipyat sa ilang lantaw, failed na ka. Mo na as a Christian, whatever kung unsa imong buhaton, whatever kung unsa imong istorya, it will be accountability to Christ. Ang accountable na igsoon mo balik kay Christ, kinsay maulawan ang atong Dios. Mo na every time istorya ka sa imong baba, before ka mosikit, before ka magyaw sa panimalay, make sure na ang Ginoo na minaw biha. Ang Ginoo galantaw ba before ka maghimo og mali, dili ka naw. Before ka magbuhat og mali, wala naa sa daan nga ang accountability so ang Dios, ang Ginoo nga naa sa tuwa. That's why as a Christians, we need to be careful kung unsa imong gawa sa ang istorya sa imong baba. Sometimes naay mga
pulong nga makasakit sa uban. Sometimes makabuhitag mga dili maayo nga istorya. And in fact, igsoon, there are many people around us nagalantaw na to. And in fact, ang maulawa ng atong Dios. Careful mo tayo igsoon sa atong ginahimo. Tungod we are accountable niya na. Every deed and every thing ang gihupan sa Ginoo, ikaw accountable na. Make sure nga ang tanan imong ginahimo is makadala himaya sa Dios. Number one, the instruction of a Christian, number one, is teaching and admonishing. Pagtudlo sa panimalay o pagbadlong. Be kind, love, and also na itawag ng forgiveness. Number two, is Christ-honoring music. It's all about the music sa panimalay. And the last, the accountability to Christ. Now, number 2 points, ita magdugay, doon ang nagapunto siya, the ingredients. Ganina, instruction. Karon igsoon, number 2 is our what? Ingredients. Verse 15, balik sa itong gibasa ganina. Chapter 3, verse 15. Ingredients sa buta, mga lamas na po sa Christian home, mga lamas. Okay, kamuluto kang adobo, lain po kayo, walay bumbay, walay ahos, no? Dapat yung adobo, naagi lamas para lami siya. Now, sa itong gitawag Christian home, naay gitawag nga instruction, naapoy gitawag nga ingredients. Now, number 1, chapter 3, verse 15, the Bible says, "O tuguti ang kalinaw sa Dios." The word kalinaw, peace sa Dios nga maghari diya sa inyong mga kasing-kasing nga nagngadto kaniana usab kamo gitawag diya sa usa ka lawas o pagpasalamaton kamo. Na Exodus verse 15, the Bible says, you need to have peace sa atong gitawag nga kasing-kasing. The ingredients of the Christian home is what? Peace. Verse 15, the Bible says, and let the peace of God roll in your heart. Now, sa panimalay, Kristohanong panimalay, ang ingredients niya para magkaroon tag Kristohanong panimalay, dapat ay peace. Dahil kalinaw. Okay? Sa panimalay, the home is not a battleground, but it is a refuge. Dili ni ang panimalay dili ni maong lugar nga mag-away. Ang panimalay dili maong lugar nga magsingkahanay. Ang panimalay dili maong dili ni ang balay nga maong igsoon nga mo hinungdan sa away, but it is a place of refuge. What is the word refuge? Kapahulayan. Nindot kayo ang panimalay igsoon kung naay gitawag na kalinaw. Kailan ni kayo pahulay? Pero ang panimalay gani walay kalinaw, wala ka kapahulay pod. Muna ang atong mga anak wala sa balay. Ang atong mga anak sinilaag. Kaya dito sila kapahulay sa gawas, dili sa balay. Baliktad. Ang balay igsoon dapat na ay peace. And Christian home, you can understand this. Ang atong panimalay, kung matawag kang Christian home, na ay kalinaw, na ay peace. Ang mga bata, ang mga young people karon nagalakaw, kaya asa lang maadto, nagauban sa barkada ng perminti, kaya man sa panimalay, pag-abot sa balay, puro man away. Pag-abot sa balay, puro man gubot. Pag-abot sa balay, puro man gera. Lagpot kaldero, diri, lagpot lato, dito, lagpot sa diri. Walay nindot kayo, walay kalinaw sa panimalay. That's why diri, ang panimalay is a refuge. It means kapahulayan. The home is a rest. Ang panimalay mo na itong itawag na rest. Dito na makapahulay sa mo, nakabantay ka lang, bakasyon ta, maski pag-unsa kalay mong lakwan, asa ka mo adto, ang imor gyud pangan punta, makahulay ako sa balay. Ano man, ay sa balay makapahulay ka. Pero mas nindot yung kahulayan kung gitawag ang panimalay na gitawag Kristohanong panimalay. Amen? Blessing is so. Number 2, ingon ga, verse 15 lang gapon ta. Verse 15, and let the peace of the rule God hearts over you. The first ingredient is what? Peace. Number 2, thankfulness. Ingon sa Bible, verse 15, and also you are called in one body and be what? Thankful. Now, ang ingredients sa usa ka Christian home, una-una, kalinaw, peace. Ikaduha, igsuon is what? Thankfulness, na ay pagpasalamat. When you find a Christian home, igsuon, you find a thankful nga mga tao. Kung ang usa ka panimalay, reklamador, gani na, ang thankful na sila. Ibig sabihin, ang usa ka panimalay, taon-taon, reklamo diri, reklamo dito, reklamo diri. Kasagaran usa ka panimalay, dawatan, sa mga nga di man unfair man amo nagamay dako lagi ko lahat. Pasalamat ka kana nadawat. ang panimalay nga Christian home maski na madawat o wala nagapasalamat sa Dios. Nagapasalamat kanunay. That is a Christian home, the ingredients ang lamas igsuon sa Christian home is peace ay kalinaw na ay gitawag na thankfulness. Pagpasalamat, ang thankful person became a complainer. Ang tao igsuon nga ang thankful then they become complainer. Remember the children of Israel? Nga nung grabe sila ka-complain, halos na lang sa ilang ginabuhi throughout silang life, the wilderness.
Complain. Si Moses, ginakomplain na nila Moses, mo ba ni? Dan-o lang minimo diri para magutom, mamatay. Iulit na lang ni sa Egypt, oy. Complain. Pero kung mo tanawon ba, ang katawan sa Ginoo yung soul, mas kinaas sila sa wilderness, pero wala sila gipasagdan sa Dios. Kung udto, yung sa Biblia, kung udto daw, yung sa Bible, kung udto na ay panganod, nga mutabon sa adlaw, unya sila malandungan. Kung sa pagkaon, nag-provide ang Ginoo og mana para ma-provide ilang mga pagkaon. Sa adlaw pod, naapoy gitawag nga kumot sila para dili sa matugnawan. Now, remember Igsoon, siguro dili man kayo enough ang na-provide sa Ginoo sa ilang gusto nila. Dili man enough ilang nadawatan. Pero you know what, Igsoon, we need to be thankful. Tama tong kanta kaya, count your blessings, name them one by one. Kaya naman, kung di mo makita ang blessings sa Ginoo, you know what, dili ka mahimong thankful. Mula sa Christian home, the ingredient is what? Peace, thankful, and last, wisdom. Okay, wisdom. Verse number 16, tanawa sa Bible diha. Verse 16, let the word of Christ dwell in you, richly in all what? Wisdom. Now sa palimalay, if you want to have a Christian home, the ingredient is what? Kalinaw. Ikatwa, thankfulness, be thankful always. And number 3 is what? Wisdom. In the Bible diha, let the word of Christ dwell in you, richly in all wisdom. Like so on, the Bible will give us direction. Ang Biblia, mauni mo direct sa imo. Ang Biblia, mauni matag wisdom sa imo. Get wisdom in your marriage. Get wisdom for raising your children. Get wisdom, young people, get wisdom to obey your parents. Wisdom is a principal thing. Ang kaalam ng soul mo nang itawag ang principal thing sa atong itawag na kinabuhi. Ato abo ng Biblia, Ecclesiastes 10 verse 10. Pamata. And I finish this. Ecclesiastes chapter number 10, verse number 10. 10. Ecclesiastes chapter 10, verse number 10. About wisdom. By the way, Proverbs and Ecclesiastes, it will book of Solomon. Then Solomon is a man of wisdom. He knows a lot of things, but Ecclesiastes chapter number 10, verse number 10. God's way to have a Christian home. Song Solomon, Ecclesiastes chapter number 10, verse number 10. Kung naana ka sa amen. Tananta, tapos na ako, restart. Begin. If the iron be blunt, and he do not whet the edge, he must be put more strength, but wisdom is profitable to direct. Now, yung verse number 10. Kung ang puthaw mahimong habulan, o siya dili mobaid sa sulag, nan kinahanglan siya nga mogamit og dugang kusog. Apan ang kaalam mapuslanon sa paggiya. Na ino sa Bible ba? Kung naa daw tay sundang, o niya ang sundang daw mahabol, o niya kung di nimo bairon, niya imo yung gigamit, ibig sabihin, ang imong kusog mas mogamit, mas dagan kang kusog gamiton. Samantala, kung naa kay wisdom, kabalo pa ang imong sundang, hapon na, kung imo nang gibaid, males imong kusog. Nakuha ato mo na sa Bible, that's why gitawag ng wisdom, so it will guide us sa atong kinabuhi igsoon sa itawag nga kung natin wisdom sa panimalay. Ang panimalay igsoon ng Christian home, if we have wisdom, then ang panimalay na ay gitawag nga gikan sa Ginoo. And the Bible says, the Bible is give us direction. Mao ni Biblia igsoon. Ingon sa diya, verse number 10. The Bible says, but wisdom is not able to direct. So ang wisdom igsoon, mao ni makatabang ito. For the last verse, Philippians 2:14, and then I finish this. Mamataan nga pa sa Biblia. Philippians chapter 2, verse 14. Now igsoon, God's way to have a Christian home. Philippians chapter number 2, verse 14. I will end this message this morning. Philippians 2:14. What the Bible says, atong basahang tanan, verse 14, the Bible will start, begin. Do all things without murmurings and what? Disputings. In the Bible, buhata ang tanang mga butang nga walay paggabagulbol o mga panaglalis. Nasa panimalay, igsoon, if you have wisdom, wala itong buhaton. Di taangan mo pagulbol, di na ito angay lalisan. So naamang di kitawag na lalis, no? Kung sa una pa, anak sila. Sa kaninyoon, sa panimalay, usa sa mga lamas is ang away.
Nagkandawa na. Dili gid mahimong nindot ang panimalay kung wala dili away. Kaya naman sa giyera gani kung sa giyera para magkaroon sila og peace sa may away. Di ba? Sa panimalay ko daw maupod. Sa panimalay naay away bago ang kalinaw. Pero igsoon naagi away ang panimalay. For the good thing is if you have wisdom, dili na mo na balikon kung unsa ang mga nilabay. And the Bible says, this is the ingredients of a Christian home: peace, thankfulness, and what? Wisdom. Teaching and admonishing is the Bible na. And the next is Christ honoring music. And the last is gitawag igsoon accountability to Christ. That is the instruction and the ingredients of a Christian. Ang igsoon karong buntag before we go, before tamat ulit. If you want a Christian home, ato itol ang naa sa pulong sa Ginoo. Ang instruction sa Ginoo, ang ingredients sa Ginoo para magkaroon ta Christian nga panimalay. Mag-aampo ta, let us pray, every head bowed, every eye closed, let us pray. Father Heaven, Lord, salamat once again karon Lord God nga buntag. Thank you Lord for allowing us nga makadungog na po sa imong pulong. Lord, I don't know kung unsa man ang imong plano Lord God sa among kinabuhi, sa among gitawag nga mga marriages, sa among gitawag nga panimalay. But one thing I learned, Lord, we need to have a Christian home. Lord, every family, every children deserve a Christian home. Di naman ni mahimo, Lord, kung wala ang imong instruction. Di naman ni mahimo, Lord, kung wala ang ingredients sa among gitawag nga panimalay. Lord, kung naamay mga kapakyasan, Lord, sa among panimalay, we ask forgiveness. Lord, kung naamay mga butang na dili ko nalipay sa among panimalay, pasaylo agad ni Lord, help us to correct, help us, Lord God, to do something nga ikaw ang ma-honor, ikaw mag-glorify sa among kinabuhi. Lord, salamat sa mensahe that we have heard. Na kung maadto ka sa among panimalay, Lord, ang imong maabtan is a godly Christians in a Christian home, tinuod nga naay gitawag na pagtagad sa pulong sa Ginoo, tinuod nga nagaampo, o tinuod nga nagahatag og panahon diya sa imong gitawag nga pulong. Lord, dabangi ang matag usa every dad, every mom, and also every children nga naadiri karon. We continue to ask your help, O God, sa among mga pamilya, and we put everything in turns today. We love you, Lord, in Christ's name. Amen and amen. Right, so on.